Opo na po tayo mga kapatid. Praise the Lord. At nakakatuwa po ang Diyos. We're full pack sa araw na ito. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kamusta ka kapatid? Amen. At salamat po dahil ang Diyos po ay mabuti at tapat sa buhay ng bawat isa. Amen. Nakakatuwa po dahil tayo po ay sama-samang naglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Tama po yung ginagawa natin, no? Wala tayong ibang dapat gawin kundi papurihan at pasalamatan ng ating Diyos na buhay. Amen? Praise God. So, bago po ako magsimula, I want to share my testimony. Amen? Mga kapatid, kung paano po kami tinawag ng Diyos. Amen? Hallelujah. Tinawag po kami ng Panginoon sa lugar na ito, sa gawain niya, sa pamagitan po ng, dahil may sakit po yung aking ama. Amen? Mayroon siyang sakit sa puso at kailangan niyang operahan, mga kapatid. At may nagsabi sa amin na kumari ng aking mother na kung walang kagalingan sa tao, bakit hindi mo subukang lumapit sa Diyos? Amen? At napakaganda nung sinabi niya kasi ang tao sa sanglibutan, walang lalapit lang sa Diyos pag huling option niya, Panginoon. Amen? Kasi ang sabi sa amin sa Chinese hospital, kailangan mo ng 500,000 para sa operasyon ng puso ng aking father, mga kapatid. Amen? Pero wala kaming pera. Amen? Although siya ay isang seaman, pero wala kaming ganong kalaking naipon, mga kapatid. At sabi niya, subukan natin tayo lumapit sa Diyos. So lumapit po kami sa Panginoon. At through prayers, mga kapatid, tunay na ang Diyos ay nagpapagaling. Amen? Ang Diyos ay kumikilos at gumagawa ng mga himala. Praise God, mga kapatid. At doon po nagsimula yun. Amen? Doon yung nagsimula na sabi niya, sama kayo sa church, masaya doon. May mga bata kasing edad nyo na nag-aawitan sa Panginoon at gusto ko ganun din kayo. Kasi yung puso ng magulang, gusto niya ang anak niya ay naglilingkod sa Panginoon. Amen? At dumating sa panahon na, sige, attend. At si Father, nakabalik siya ng abroad, nakapagtrabaho. Ganun po kabuti ang Diyos. Amen? At yung naging way na kami ay nakakilala sa Panginoon through miracles. Amen? Na ang Diyos ay gumagawa ng himala. Kala namin dati ang himala ay sa TV lang. Amen? Pero ang himala ay tunay, totoo, buhay at nararanasan ng bawat isa. Amen? Praise God. Amen. Hallelujah. At alam niyo po mga kapatid, tunay na ang Diyos ay mabuti. Ako po ay isang seaman din, mga kapatid. Kasi dahil idol ko si Papa, nakita ko na gusto kong sundan yung kanyang yapak. Amen. At sa pagbabarko kasi alam natin, malaki ang sweldo. Amen. Madali ka magkakaroon ng bahay, ng kotse. Amen. Yung pera, magkakaroon ka. So, yun yung nakita kong option para matupad yung aking mga dreams. Amen. At dumating sa panahon na nag-a-apply ako. Amen. At natanggap ako sa isang kumpanya. At naging problema ko po ay yung aking US visa. Na-deny ako sa US visa 2 times. Amen. Alam mo yung pangarap mo na halos abot kamay mo na yung pangarap mo. Isang parang isang lundag na lang, abot mo na isang hakbang na lang, kuha mo na yung pangarap mo, mga kapatid. Pero, nung time na yon, hindi ko nakuha yung dreams ko, mga kapatid. At bilang isang padre de pamilya, parang failure. Kasi hindi mo nakuha yung, alam mong, yun yung doon ka mag-i-start kung paano mo bubuhayin yung pamilya mo. And then, hanggang sa, na-inlove ako sa Lord. Amen? Sa mga gawain niya, lagi ako nandoon sa Luneta Ministry. Every Wednesday, nandoon kami, nagpapakain ng mga indigenous people, nag-share ng mga pagkain, and then Word of God. And then, nabuo po doon yung pag-ibig sa Lord. Alam mo yung pag ikaw ay na first love, mga kapatid, ayaw mo nang iwanan. Amen? Hanggang sa dumating sa punto na nag-decision ako na, sabi ko, ayoko nang sumakay ng barko. Mas gusto ko na lang maglingkod sa Panginoon. Amen? At dumating din sa punto na dahil dun sa choice ko na yon, ako ay kinagalitan ng aking ama. Ang sabi niya, wala kang kwentang anak. Amen?
Yung mapagsabihan ka ng gano'n na wala kang kwentang anak. Ikaw pa naman yung inaasahan ko bilang panganay na tutulong sa akin. Amen? Pero binugo mo ko, sabi niya. So bilang isang anak, masakit yun na marinig sa father mo na ikaw ay failure. You are a failure. Hindi mo na-meet yung aking gustong mangyari para sa iyo. Tapos sabi ko sa kanya, di ba kayo may gusto na daling kami dito sa ganitong gawain? At ngayon na kami ay umibig sa Panginoon na dumating sa puntong ayaw mo nang iwanan tapos hindi mo ako susuportahan. Napakasakit ng mga kapatid. Kasi pag na-inlove ka sa Panginoon, siya na yung buhay mo. And then di ako nakinig sa kanya. Namuhay ako patungo sa Panginoon. Nag-serve ako sa Lord. At hindi siya madali. Amen? Naranasan ko mag-sidecar, mag-tricycle, magtinda sa palengke. Amen? At hindi siya naging madali, mga kapatid. Lalo na lumalaki yung mga anak ko. Nagka-college. Nakatira kami sa isang maliit na bahay na pag sa gabi, naglalabasan yung ipis. Amen? Gagapangan ka. Pero hindi siya naging madali, mga kapatid. At habang lumalakad ka sa Panginoon, sumusunod din yung mga pagsubok, sumusunod din yung yung past mo, hinahunting ka. Sabi ng Diablo, kita mo na, hindi ka kasi sumunod sa akin eh. Sumunod ka sa Diyos. Kaya ganyan ngayon yung buhay mo. Kung sumunod ka sa akin, siguro, sinunod mo yung pangarap mo, hindi magiging ganyan ang buhay mo. Siguro nga, sabi ko, maaaring nga tama siya. Pero alam ko na sa sarili ko naglalaban yung isip at yung espiritu, mga kapatid, na nasa tama akong daan. Amen? Na pag pinili mo ang Diyos, hindi ka mawawala sa kamay ng Diyos, mga kapatid. You can never go wrong pag pinili mo si Jesus. Amen? Although hindi siya ganun kadali kasi hinahunting ka ng mga panahon na ikaw ay walang-wala. Amen? Sinisingil ka ng pambayad ng upa ng bahay. Amen? Pambayad ng mga bills at alam mong hindi sapat yung kinikita mo. Amen? Pero nanangang kami by faith. Amen? Dumating sa panahon na nangungutang kami. Lahat naman kasi ng tao walang nangungutang. Ng 5, 6, ng mga ganyang bagay. Amen? At nakita ko yung sarili ko na parang sabi ko, naglilingkod ako sa Lord. Pero hindi ko nakikitang nagpa-prosper yung buhay ko. Kasi sabi niya, pag naglingkod ka sa Lord, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. Totoo po, pag naglingkod ka sa Panginoon, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo. 100%. Pero hindi agad-agad naman makikita mo. Magmamanifest siya slowly but surely, mga kapatid. Amen? At napakabuti po ng Lord, mga kapatid. Dahil ang Diyos po ay mabuti. Amen? Hanggang sa dumating na nag-college na sila. Amen? Pero ang Diyos po, yung kamay ng Panginoon ay laging nasa amin. Hindi kami pinagkulang ng Diyos, hindi kami pinabayaan ng aming Panginoon. Ganun po siya kabuti at katapat sa amin, mga kapatid. Hallelujah. Sa paglilingkod sa Panginoon, masasabi ko sa inyo, itaya mo yung buhay mo. Dahil hindi ka magsisisi sa dulo. Amen? Ang sabi nga ng John 12:25, sino mang nag-iibig ng kanyang buhay sa mundong ito ay mawawalan nito. Ngunit siyang bibigyan ng buhay sa Panginoon ay ingatan ang buhay mo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen? Ganun po kabuti ang Diyos. Kaya every family po, I encourage you na dalhin po natin sa harapan, sa bahay ng Diyos, yung ating mga anak, mga kapatid. At nakikita po natin na sila ay lalago sa paglilingkod ng ating Panginoon, mga kapatid. Amen? Praise God. Nakakatuwa dahil kanina habang nagtuturo si Fatima, nangusap sa akin ng Lord, sabi niya, nakakatuwa kasi yung dating mga batang nagsa-Sunday school, amen, sumasayaw lang sa stage, amen, ngayon po sila na yung ginagamit ng Panginoon, hallelujah, amen, magagaling na silang magturo, mga kapatid, hallelujah. Yung isa kong anak nasa multimedia, amen, at napakabuti po ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Lord kanina, yan yung mga bagay na sinakripisyo mo kasi pinili mo ko. Amen?
Dahil sa pinili mo ko, yung mga anak mo, nakikita mong naglilingkod sa akin, gumagawa sa Panginoon. Amen? At yun ay isang malaking pagpapasalamat at yaman na meron ako. Amen? Kasi kung ako po ay na-reach ko yung aking dreams, naging kapitan ako ng barko, ngunit sira naman yung aking buhay. Wala rin. Marami pong mga naging successful na seaman, pero tanungin mo sila, kamusta yung kanilang buhay? Yung iba, sira po yung kanilang buhay, mga kapatid. Bakit po? Marami po kasing tukso. Pero ang Diyos po, pag pinili mo siya, aakayin at aakayin ka ng Panginoon sa ikatutuwid at sa ikagaganda ng buhay mo. Amen? Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon na sabi ko nga kanina, I feel so full. Amen? Parang busog na ako. Kung maaari nga lang na hindi na ako magturo, pwede rin eh. Amen? Praise God. At napakasarap na maglingkod sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. So, ituloy po natin yung ating pag-aaral. Praise God. Hi mga kids, kamusta kayo dyan? Ano bang pinag-uusapan natin dyan? Pwede ba akong maki-share sa inyo? Hello. Ano pong pinag-uusapan natin? Amen. Masabi yung pinag-uusapan natin? So, makinig po muna tayo ng Word of God. Amen. So, talaga sa edad ng ganyang kabataan, masaya talaga yan, eh, no? Meeting new friends, amen. Pero mas masaya po pag nakilala natin si Jesus. Amen. So, let's be quiet for a while, mga kapatid, at hayaan po natin ang Diyos ang siyang mag-minister sa ating kalagitnaan. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Next lang to, mga kapatid. 30 minutes lang to and 3 hours siguro. Amen. So, ang topic po natin, balikan lang natin, amen, Romans chapter 8 verse 1, doon po tayo nagsimula. Amen. For almost 3 weeks at almost 3 weeks na akong nagtuturo na laktaw-laktaw, ay dito po ako nakapokus. Amen. At sabi niyo sa unang verse, amen, sa Romans chapter 8 verse 1, that therefore there is no more condemnation for those who are in Christ Jesus, mga kapatid, who walk according to the Spirit and not according to the flesh. Amen? At naniniwala ako na lahat tayo nandito ay lumalakad sa Espiritu, mga kapatid. Amen? And therefore, wala nang hatol sa'yo. Amen? Wala nang hatol dahil binayaran ng ating Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. So, talon po tayo para mapabilis yung ating pag-aaral. Amen? Mamaya po may pa-exam ako. At yung exam yung mga young people. Yan. May premyo ang mga kasagot sa exam. Kaya you need to stick sige, isang karapong stick ang premyo. Amen. Kailangan yung makinig. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Sabi sa Romans 8 verse 11, and if the Spirit of the one who raised Jesus from the dead is living in you, the one who raised the Messiah from the dead will also make your mortal body alive by His Spirit who lives in you, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So sabi po dyan, mga kapatid, yung Espiritu ng Ama na nasa atin, amen, ay tumitira sa atin. Sinong Espiritu ang nasa atin? Spirit nino po? Ni Jesus. Amen? Hallelujah. So sabi rito, it dwells in you. Sa Greek word ng dwell is oikeo. Amen? Sa Greek word, ibig sabihin, occupy. Naninirahang kasama. So, sa body natin, meron tayong kasama. Amen? At ang kasama natin ay si Jesus. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen? He reside in us. Siya ay tumitira sa atin. Amen? Hallelujah. Naninirahang kasama. Sabi pa rito, if God dwells in the believers, if God's Spirit dwells in the believers, the same Spirit who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies. Amen. So sabi po dyan, mga kapatid, amen, hallelujah. Praise God. Sabi dito, amen, balikan po natin yan. Praise God. Yung Espiritu ng Lord na nasa atin ay naninirahan sa atin, mga kapatid. Amen? At sabi rito, kung ito ay patay, amen,
tayo ay muling bubuhayin sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Paano po mabubuhay ang Espiritu ng ating Panginoon? Praise God. Welcome po, Sister Alma. Tama po ba? Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. So tayo po, pinag-aralan natin nakaraan na ang tao ay nahiwalay sa pag-ibig ng Diyos dahil sa pagkain ng bunga ng pag-alam ng mabuti at masama. So namatay yung ating espiritu, na-disconnect sa Panginoon. Amen? Pero nung tayo ay muling tumanggap sa ating Panginoon, muli itong na-reconnect yung ating spirit. Muling nabuhay yung espiritong nasa atin. Parang sa wifi yan eh. Pag ikaw ay may wifi dito, malakas ang signal. Kasi nandito ka sa lugar na to, sa rooftop. Amen? Tama po ba? Pero pag ikaw ay bumaba at lumabas doon sa kanto, nakakonect ka pa ba sa wifi? Hindi na. Bakit? Naputol dahil ikaw ay lumayo. Amen? Lumayo ka eh. Ganon din sa Panginoon. Pag ikaw po ay lumayo sa Panginoon, mapuputol yung relasyon. Amen? Parang sa love life lang yan. Pag long distance relationship at di na nakakatawag, napuputol yung relasyon. Amen? Pero ang Panginoon, although siya ay nasa langit, siya ay nasa ating puso. Kaya hanggang ngayon, yung relasyon natin ay buo. Amen? Praise God. Hallelujah. Amen. Ang sabi pa rito mga kapatid, yun yung magbibigay ng buhay sa ating katawan. Amen? Hallelujah. Kung paano si Jesus ay muling nabuhay pagkatapos niyang mamatay, after 3 days siya ay muling nabuhay. Amen? Hindi yun magic. Yun ay kapangyarihan ng Diyos. Amen? At yun din yung mga bagay na ibinigay sa atin ng Panginoon simula nung siya ay ating tanggapin. Na pag tayo na mga nakilala sa Panginoon at tumanggap sa ating Diyos, pag tayo ay dumating doon sa buhay natin sa ating huling hininga na sinasabi, bagamat ikaw ay mamatay, pero sa huling pagtunog ng trumpeta ng ating Diyos, tayong lahat ay bubuhayin. Amen? At tayo muling makakasama ng Diyos doon magpakailanman sa kanyang kaharian. Amen? Hallelujah. Praise God. Ito rin po yung sinasabing union with Christ. Yung pakikipag-isa kay Jesus. Amen? Bakit tayo naging isa kay Jesus? Kasi we have something in common. Ano ba yung something in common? Bagay na pagkakapareho. Bagay na pagkakatulad. Amen? Parang sa magkakaibigan, pag kayong dalawa parehas kayo mahilig mag-TikTok, yun yung nagiging daan para kayo maging magkaibigan. Amen? Mahilig kayong mag-basketball, yun yung nagiging way para kayo maging magkaibigan at maging connection yun eh. Yun yung nagiging, doon kayo nagiging magkaisa. Laro tayong basketball. Amen? So, yun yung nagiging way, mga kapatid. Sa atin naman, ano yung common sa ating mga Kristiyano? The common in us or merong bagay na parehas tayo ay yung Spirit ni Jesus. Amen? Yung Spirit ni Jesus na nasa atin ay tumitira, kaya tayo ay nakakonekta sa ating Panginoon. Amen? Kaya tayo ay nananatili sa iglesia. Amen? Try mong i-invite yung mga taong wala pa sa Panginoon, yung mga sa labas. Invite kita, attend ka ng church. Ayoko. Kasi nahihiya ako or pakiramdam ko, hindi ako karapat dapat, sabi ni Brother Chris kanina. Amen? Yung kasi yung feeling pag nalalayo ka sa Panginoon. Amen? But the truth is, pag tinanggap mo si Jesus, hindi ka na mahihiwalay sa Kanya. Amen? Yun yung common. Kaya patuloy kang ibinabalik ng ating Diyos. Hallelujah. Praise God. At nakakatuwa po dahil yung patutuo ni Brother Chris, mga kapatid, isang kalakasan po sa atin, mga kapatid, sa ating bawat isa, mga kapatid. Hallelujah. At pag-pray natin sa Panginoon, maaaring muli siyang gamitin ng Lord sa pagsasong leader. Amen? Walang imposible sa Diyos. Hallelujah. Hindi po sa pagbubuhat ng bangko o pag bibigay kay Brother Chris, magaling po siyang mag-song leader. Para siyang si Gary B. Kilala niyo si Gary B? Amen? Magaling po siyang sumayaw, mga kapatid. At napakaganda rin ng kanyang patutuo, mga kapatid. Hallelujah. At bahala na siya magdagdag nun pag muli siyang tinawag para magbigay ng patutuo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos. Praise God. So sa verse 12, sabi pa rito,
Sorry, meron ako naiwanan eh. Parang di ako sanay gumamit nito. Amen. Sabi po dyan, 1 Corinthians chapter 6, verse 19 to 20, you know that your body is a sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God. Don't you? You do not belong to yourselves, because you were bought for a price, therefore glorify God with your body. So sinasabi diyan na hindi baga ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Alam niyo ba 'yon, mga kapatid? Na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo. Amen. Kung bakit tumira diyan ang Espiritu Santo sa katawan mo, dahil ikaw ay holy. Hindi titira ang Espiritu ng Diyos sa isang bagay na marumi. Pero simula nang tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, nilinis ka ng dugo ni Jesus. Amen. Hallelujah. Kaya, don't say na, I'm not worthy. No. Because there is a King of Kings, the Lord of Lords that died in your place para ikaw ay maging worthy sa harapan ng Diyos. Amen. Espesyal yung namatay para sa atin. Yung hari na mga hari, Diyos na mga Diyos, mga kapatid, yung namatay para sa ating place. Amen? Praise God. At sabi pa dyan, ito ay hindi nyo, ito ay na-receive nyo sa Panginoon. Hindi ba? Sabi niya, you do not belong to yourselves. So sabi dyan, yung ating katawan ay hindi na natin pag-aari. Ito ay pag-aari na ng Diyos. So kung ito ay pag-aari ng Diyos, dapat ito ay ating iniingatan, pinapahalagahan. Amen? Dapat ba pag ito ay templo ng Diyos, tayo ay kumakain ng masustansya? Amen. Tayo ba dapat ay nagpupuyat? Minsan, hindi may iwasan. Amen. Pero hanggat maaari, wag madalas. Amen. Pag ito bang katawan natin ay, sabi niya, ito ay sa Diyos. Bakit ito ay sa Diyos na? Kasi tayo ay binili ng Diyos sa halaga. Sa magkanong halaga? Sa dugo ni Jesus. Yung dugo ni Jesus na perpekto, amen, walang bahid ng kasalanan ang ipinambayad ng Diyos para sa atin. Sabihin mo sa katabi mo, special ka sa harapan ng Diyos. Amen? Bakit hindi nilang presidente? Nagturo pa ng presidente. Ang namatay para sa'yo. Hindi pwede kasi. Kasi ang kapwa-tao, merong kasalanan. Pero yung dugo ni Jesus, yun lamang ang dugong perpekto, walang bahid ng kasalanan, mga kapatid. Siya lang yung pwedeng ipambayad para tayo ay linisin na kasing puti ng niebe. Amen? Praise God. So sabi diyan, because you were bought for a price, therefore glorify God with your bodies. Dahil sa tayo ay binili ng Diyos sa halaga, dapat nating i-honor ang Diyos sa magitan ng ating katawan. Amen? Sabi nga sa Romans 12, verse 2, I beseech you therefore, brethren. Amen? Ang sabi doon, that offer your body as a living sacrifice to the Lord. Amen? I-offer natin yung ating katawan sa ating Panginoon. Dahil ito lamang yung meron tayo. Amen? Next po. If the Spirit dwells in the believers, the same Spirit who raised Jesus from the dead will also give life to their mortal bodies. This signifies the promise of resurrection and eternal life for those who are united with Christ. Amen. So pag tayo na-unite kay Jesus, sabi ko nga kanina, bagamat tayo matulog. Kasi sabi ng Biblia, ang sino mang na kay Kristo ay natutulog lang. Hindi namatay. Amen. Ang namamatay ay yung mga taong wala sa harapan ng Diyos. Hindi tumanggap kay Jesus. Pero tayo, natutulog lang tayo sa harapan ng Diyos pag tayo ay dumating sa ating huling hininga. Bakit sinabi ng Biblia na natutulog lang tayo? Kasi muling darating ang Panginoon at tayo kukunin at tayo makakasama ng Diyos sa kanyang paraiso magpakailanman. Amen? Bubuhayin tayo muli ng ating Diyos. Yung katawan mong natutulog ay muling gigisingin ng Panginoon. Bibigyan ng bagong katawan, na katawan na panglangit, at doon ay makakasama natin ang ating Panginoon magpakailanman. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. Sabi rito, Romans chapter 8 verse 12, therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh. Sabi rito, wala tayong utang sa laman para tayo'y mamuhay sa laman. Ano ba yung mga pamumuhay sa laman? Mga bagay na hindi magaganda. Amen?
sabi niya, wala tayong utang sa laman para tayo ay mabuhay rito. Tayo may utang kay Jesus, mga kapatid, sa ating Panginoon. Sabi diyan, debtors in Greek means opeletes. One who owes another, a debtor, one held by some obligation, bound by some duty. So pag ikaw ay nangutang sa isang tao, may obligasyon kang magbayad sa kanya. Pag hindi ka nagbayad, anong sasabihin sa'yo nung pinag-utangan mo? Magagalit yun. Wala kang utang na loob. Amen. So sabi diyan, pag ikaw may utang, mga kapatid, obligasyon mo talagang magbayad. Amen. Sabi nila, pag nungutang ka, sabi ng Bombay, dali-dali utang, pag singil, tago-tago na. Amen. So, obligasyon mo yan pag nangutang ka sa bangko, kung sa amang lugar ka mangungutang, anumang platform yan, obligasyon mong magbayad. Amen. So, masarap bang may utang? Hindi, kasi mayroong kakatok sa bahay nyo. Amen. May magte-text sa'yo, due date mo na. Amen. So, mahirap may utang, pero minsan talaga, hindi natin maiiwasan mangutang. Amen. Pero may sikreto pa rin, mga kapatid. Sabi ng Lord, sabi ko nga kanina po yung patutuo ko, diba? Sabi ko, Panginoon, bakit ganito pa rin yung buhay ko? Hindi ko nararamdaman na pinagpapala ako kasi ang gusto kong pagpapala yung pera. Amen? Yung pera, kasi tingin ko sa buhay ko, hikaos ako, mga kapatid. Pero alam niyo po, mabuti ang Lord. Ang sabi ng Panginoon, alam mo anak, pinagpala na kita. Hindi ka lang kasi lumalakad sa pananampalataya. Simula nun, nagising ako, mga kapatid, na dapat pala bilang Kristiyano talaga namumuhay sa pananampalataya. Amen? Sabi ng Romans, diba? For the just shall live by faith. Amen? From faith to faith. Dahil tayo matutuwid sa harapan ng Diyos, dapat tayo mamuhay sa pananampalataya. Nung mga panahon na yun, pag dumarating yung due date, hindi na ako natatakot. Kasi hindi ko naman tinataguan, mga kapatid. Hindi ako natatakot kasi sinasabi ko, Lord, may due date akong darating. Kailangan mo itong bayaran. Amen? Kailangan mo itong bayaran. Dahil sa anak mo ako, magdidemand ako sa iyo ng pambayad. Amen? At mamaya, dadaanan natin yun, mga kapatid. Praise God. Sabi pa dyan, Christians are obligated to live according to the Spirit of God, not the flesh. Amen? Mas obligado tayong mamuhay sa Espiritu ng Diyos. Kasi yung Espiritu ng Diyos ang bumuhay sa ating muli para tayo maging konekta sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen? Sabi rito, Paul wants Christians to live according to the Holy Spirit rather than their simple nature. Gusto ng Holy Spirit na tayo mamuhay sa ating, sa Holy Spirit, kaysa sa simple nature. Ang gusto ng Holy Spirit, lumakad ka sa Espiritu, sa katuwiran. Amen? Ang gusto ng Spirit, ikaw ay maging matuwid. Amen? Matuwid ka na. Amen? Sabi ng Lord, matuwid ka na. Pinawalang sala kita, banal ka na, lumakad ka ngayon sa kabanalan. Maniwala ka na sa sarili mo na matuwid ka na. Amen? Praise God. Ang sabi diyan, rather than their simple nature, at wag mo nang sundin yung luma mong pagkatao. Yung luma nating pagkatao ay yung ating laman. At naniniwala ko lahat ng nandito ay bago nang nilalang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Praise God. Sabi pa diyan, Paul says that Christians are children of God, not slaves to fear. Amen? Tayo ay mga anak ng Diyos at hindi tayo alipin ng takot, pangamba. Amen? Dapat bilang Kristiyano ka, mga kapatid, hindi ng backer natin, ang tatay mo ay yung Diyos. Anak ka ng Diyos. Kaya hindi ka dapat matakot, mga kapatid. Amen? Kaya sabi ko nga sa inyo, pag may kailangan ako, magdidemand ako sa kanya. Tatay ko siya eh. Parang kang anak, di ba? Tay, may kailangan akong bayaran sa school. Ganito yung alaga. Anong gagawin ng tatay mo? Kamot ulo na lang niya. Kailan ba deadline yan? Amen? Pero pag ikaw ay nagdidemand sa ama mo sa langit, mga kapatid, hindi siya makakahindi sa'yo. Kasi siya yung provider ng ating mga pangailangan. Amen? Hallelujah. May isa akong verse kaninang tinake note, mga kapatid, nung nagtuturo si Fatima. Amen? Hindi ito kasama dyan sa slides. Sabi rito, Romans chapter 13 verse 8, sabi rito, do not owe anyone anything. No? Huwag kang magkautang kanino man sa anumang bagay except to love one another. Amen?
Meron tayong utang sa pag-ibig na dapat nating ibigin lahat ng ating kapwa. Amen? Bilang siya ay nature niya ay pag-ibig. Sabi kanina, the nature of God is love. And we as Christians, mga kapatid, we should live in loving others. Amen? Paano mo masasabing iniibig mo ang Diyos pero yung kapatid mong nakikita, hindi mo kayang ibigin? Amen? Sabi, mahal mo ba ang Diyos? Oo. Bakit siya hindi mo kayang ibigin? Amen? So dapat po, matuto nating ibigin yung ating kapatid sa Panginoon. Yung ating kaaway. Amen? Mahirap ibigin talaga yung kaaway, mga kapatid. May susi dyan. Amen? Mag-pray ka. Lord, help me na mapatawad ko siya at muli ko siyang ibigin. Amen? Yun lang yung susi. Dahil agad hindi ka nagpapatawad, mga kapatid, you're drinking poison sa buhay mo. Hanggat nakikita mo siya at napupuot ka, mga kapatid, isa kang mamamatay tao, sabi ng Scripture. Kaya dapat kang magpatawad. Wala tayong utang sa laman, amen, sa kasalanan, kundi may utang tayo sa pag-ibig. Kung may utang ka sa pag-ibig, dapat mong bayaran ito sa pamamagitan ng pag-ibig mo sa kapwa mo. Palakpakan pa natin ang ating Diyos. Praise God. Amen. Sabi dito, Paul says that God has not given us the spirit of slavery but a spirit of adoption into His family. Alam niyo po ba na simula nung tinanggap natin ang ating Panginoon, tayo ay inadapt niya. Amen? Ano yung inadapt? Inampon. Amen? At sabi diyan, mga kapatid, to the spirit of adoption into His family. Paul says that Christians should cry out to God as their Abba. Amen? Alam niyo po yung Abba is a Hebrew word for father. Amen? Siya yung source. Ang meaning ng Hebrew word na Abba ay siya yung source ng mga bagay na pangangailangan mo. Amen? Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, pag may kailangan ako, magdidemand ako sa Kanya. Kasi siya yung aking source. Amen? Siya yung aking taga-supply. Amen? For my God shall supply all of my needs according to His riches and glory to Christ Jesus. Ayon sa kayamanan ni Jesus. Gano'n ba kayaman si Jesus? Mayaman. Amen? Sobra. Walang kayang kumantay. Amen? So, ang kailangan lamang natin ay meron tayong pananampalataya. Bakit po? Because yung pananampalataya, siya yung kamay na kukuha ng blessing sa Panginoon. Amen? Faith is the hand that takes. Pag wala kang pananampalataya, di mo pananampalatayanan ang salita ng Diyos na ikaw ay anak niya at siya ang magsusupply ng mga bagay nito sa iyo, hindi mo marireceive yung pangako niya. Kasi ito ay kanyang pangako, mga kapatid. Pag nagdududa ka sa Diyos, hindi ka tatanggap. Amen? Ganun po yun. Praise God. So, napakasarap na sabihin na Abba. Amen? Parang sa term dito sa atin, ito ay daddy. Amen? Yung iba, tatay. Parang social nga. Meron akong kaibigan dati. Nakatawa lang ako, kapatid. Sa umaga, tawag niya sa tatay niya ay tatay. Pag tanghali na, papa na. Pag hapon na, gabi na, daddy na. Ba't ganun tawag mo? Umaga, tatay. Sa tanghali, papa. Sa gabi, daddy. Wala lang, gusto ko lang. Amen? Pero tayo, anak tayo ng Diyos. Amen? We have the right to call Him Abba. The supplier of all my needs, mga kapatid. The source of all. Hallelujah. Meron kang relasyon sa Diyos. Ang Diyos ay yung iyong Ama na nagbibigay ng lahat ng bagay sa iyo, mga kapatid, na hindi nanunumbat. Amen? May mga taong nagbibigay, lalo ngayon, eleksyon. Amen? Maraming nagbibigay. Pag binigyan kayo, kunin nyo lang. Amen? Kunin nyo lang yan. Kasi sabi ni Duterte, pera nyo yan eh. Amen? Kunin nyo. Kasi pag nanalo sila, hindi na tayo kilala niyan, mga kapatid. Hindi na yan ulit bababa dito. Amen? Pero sinasabi ko sa inyo, vote wisely. According to your conscience. Amen? Ikaw po, mga nasa live, let us vote wisely according to our conscience. Hindi according sa
sinasabi ng kung sino pa man. Amen? Palakpakan pa natin ng ating Diyos. Praise God. Paul says that Christians should live a holy life and overcome sin. Amen? Nung una, pinag-aaralan ko to, hindi ko pa alam yung biyaya ng Diyos. Paano ko mamumuhay ng banal? Amen? Paano ko ma-overcome yung sin? Maya-maya nagkakasala ako. Amen? Yun yung kanta na gusto kong bumait, pero di ko magawa. Amen? Nasa Diyos ang nasa tao ang awa, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, no? Paano ko gagawin 'yon? Ang hirap gawin noon. Pero nung nalaman ko sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ikaw ay naging banal. Simula nung tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, yung identity mo as a sinner, amen, ay binura ng Diyos at pinalitan niya ng holy, righteous, just, accepted, beloved. Amen? Yun yung ipinalit ng Diyos sa'yo, na ikaw ay sinasabi dati na magnanakaw, tarantado, sugalero, ganitong bagay. Binura na ng Diyos yan. Amen? Baka ma-MPRC tayo. Amen? Pero totoo po yun, mga kapatid. Lahat ng yon ay binura ng Diyos. Amen? Pinalitan ng Diyos ng bago mong identity, na ikaw ngayon ay matuwid sa harapan ng Diyos. Amen? Hallelujah. At dahil sa ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos, lakaran mo. Maniwala ka sa sinasabi ng Biblia. Pag sinabi sa akin na, ang pogi-pogi mo, hindi naman. Hindi naman. Medyo lang saka, huwag mo masyadong lalakasan, baka magkagulo sila eh. Amen? Madalas kong ginijoke si Geraldine pagka ganun, mga kapatid. Kasi alam ko naman yun. Di ba? Alam ko naman na pogi ako eh. Lalo na, nung nabasa ko yung scripture, na sabi sa Psalms, you are fearfully and wonderfully made by the Lord. Walang pangit na ginawa ang Diyos. Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay ubod ng ganda. Amen? Tinama yung katabi mo. Maganda at gwapo tayo sa harapan ng Diyos. Yung mata lang ng taong tumitingin na ikaw ang pangit, ang merong diferensya. Pag sinabihan ka ng pangit, ng katabi mo, ay, eto, meron akong pera, magpa-eyeglasses ka or magpasalamin ka, baka may diferensya mata mo. Amen? Huwag kayong papayag na pangit ka kasi sabi ng tatay ko sa langit, maganda at gwapo tayong lahat. Amen? Hallelujah! Praise God! Hindi ako papayag doon na sasabihin akong pangit. No way. Kaya sinasabi ni Andrew, humanap kang pangit. No. Humanap ka ng maganda. Maganda yung kalooban. Amen? Ang sabi pa rito, union with Christ. The verse highlights the importance of being in Christ. No? Pag sinasabi niya na union in Christ, yung importance na tayo ay nakay Kristo. Wala ka na sa sanglibutan, sa dating gawa mo sa sanglibutan, kundi ikaw ay nakay Kristo, although tayo namumuhay sa sanglibutang ito. Kaya nga sabi ni Fatima kanina, every start ng klase, pakiramdam ko, kakaiba ako sa kanila. Kasi anak ako ng Diyos. Amen. Kaya tayo dapat i-renew natin yung ating mind. Amen. Sabi kasi, di ba, as a body, we have a three part. Amen. We have the spirit, the soul, and the body. Sinasabi ng spirit mo na ikaw ay matuwid na. Kasi yun yung sinasabi ng God eh. At dapat mong palampalatayanan. Amen? Tayo nawawala yung preno. Iinom muna ako. Amen. Dapat mong panampalatayanan. Amen. You must believe. Gusto niyo ba English na lang? Amen. Dapat kang maniwala. Amen. Na ikaw ay matuwid sa harapan ng Diyos. Amen. Sabi nga, right believing leads to right living. Pag naniniwala ka ng tama, mamumuhay ka ng tama. Amen. Kaya dapat i-renew natin yung ating isip na paggising natin sa umaga, paglabas mo ng iyong kwarto, ng iyong tahanan, sabihin mo, kakaiba ako sa inyong lahat. Anak ako ng Diyos. Amen? Meron akong pabor na wala kayo. Ang pabor niyo siguro sa tao lang, pero ako may pabor ako sa Diyos.
Yung pabor na sa Diyos na meron ka, hindi mo yun madaling makukuha pag wala ka kay Kristo. Amen? Gusto mo ng pabor ng Diyos? Abide in Christ, mga kapatid. Tanggapin mo si Kristo sa buhay mo. Babaguhin ng Diyos buhay mo. Amen? Alam niyo po, pag ikaw ay hindi tumatanggap sa Panginoon, wala siyang kakayanang baguhin ang buhay mo. Bakit? Wala ka kasing binibigay na go signal o pahintulot sa Kanya para baguhin yung buhay mo. Pero pag ikaw ay nagpray na Panginoon, tinatanggap kita sa buhay ko bilang sariling Panginoon na tagapagligtas, sinaamin ko na ako'y makasalanan at ikaw lamang ang siyang pwedeng magligtas sa akin, binibigyan mo na ang Diyos ng right na manguna sa buhay mo. Simula sa oras na yon, pag nanalangin ka ng gano'n, mga kapatid, babaguhin na ng Diyos yung buhay mo kasi binigyan mo siya ng pahintulot. Unti-unti makikita mo yung pagbabago na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen? Sino po gustong tumanggap sa ating Panginoon? Amen? Para mabago yung kanyang buhay. Walang ibang sagot kundi si Jesus lang. Amen? Praise God. Hallelujah. Yung in Christ, mga kapatid, sabi niya, yun yung union, pakikipag-isa natin kay Kristo. Amen? Merong pakikipag-isa sa labas, pakikipag-isa sa mga fraternity. Amen? Pakikipag-isa sa mga gangster, sa mga club-club dyan. Pero yung pakikipag-isa mo kay Kristo, yun yung bagay na isang malaking puntos mo sa mundong ito, na ang kakampi mo ay Diyos. At mababasa rin natin sa chapter na to na pinag-aralan natin na kung kakampi mo si Jesus o si Jesus o ang Diyos, sino ang may laban sa'yo? Amen? Makikita natin dito na we are so sealed, we are so protected, na tayo ay merong kaligtasan sa Diyos. Amen? Palakpakan pa natin ang ating Panginoon. Sabi po sa Romans chapter 8 verse 13, for if you live after the flesh, ye shall die. But if you live through the Spirit, though mortify the deeds of the body, ye shall live. Pag ikaw ay namumuhay, mga kapatid, sa laman, amen, mamamatay ka. Kasi papahamak ka ng laman mo eh. Mamumuhay ka sa bisyo, sa sugal, sa anumang bagay, mga kapatid, mamamatay ka eventually at mawalan ka ng hindi mo tinanggap si Jesus, wala kang buhay na walang hanggan, mga kapatid. Pero sabi diyan, pag ikaw ay namumuhay sa Spirit, pinapatay ng Spirit ang gawa ng laman. Amen? Kasi yung sabi ng grace of God na sa Titus, mga kapatid, yung biyaya ng Diyos ay hindi nagtuturo na tayo magkasala. Amen? Ang biyaya ng Diyos ay nagtuturo na ikaw ay lumayo sa kasalanan. Amen? Palakpakan pa natin ang ating Diyos. Hallelujah. John 12:25, he that loveth his life shall lose it. Amen? Pag mahal mo ang buhay mo, mawawala yan. Amen? Para siyang kakaiba, no? Mahal mo buhay mo, tapos mawawala yan sa'yo. Amen? Siya siyang paradox, parang kabaligtaran. Ganun sa kingdom of God, ganun kasi. Sa kingdom of God, the more you give, the more you receive. Amen? Dito sa mundo natin, the more you receive, the more you bless. Amen? Ganun dito eh. Pagka ikaw yung tumatanggap ng bagay, parang ang paramdam mo, bless ka. Kasi nakakatanggap ka. Pero sa kingdom ng Lord, baliktad. Pag nagbibigay ka, mapalad ka. Kasi pinagpala ka ng Diyos. Kung bakit ka nakapagbibigay sa kapwa mo, kasi meron kang sobra-sobra. Amen? Hallelujah. Ano pa sabi? And he that hated his life in this world shall keep it unto life eternal. Kung ang buhay mo sa mundong ito ay pawawala mo ng halaga at ibibigay mo kay Jesus, yung buhay mong meron ka, iingatan ni Jesus hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen? Ang sabi ng Biblia, walang anak, kapatid, magulang, asawa, trabaho, o trabaho ari-arian na nag-iwan sa kanyang pamilya na hindi pinagpala ng Diyos. Pag ang buhay mo, binigay mo kay Jesus, pagpapalain ka ng Panginoon. Kaya yung sa patutuo ko kanina, mga kapatid, hindi ako nagsisisi na hindi ako nakapag-abroad. Mas masaya ako dahil napulfill ko yung pangarap ng Diyos para sa akin. Di bali nang hindi ko matupad yung pangarap ko, matupad ko lang yung pangarap ng Diyos. Amen? Nakita ko, sa madaling salita, nakita ko yung purpose ko sa mundong ito, na magpagamit sa Diyos at isiwalat ang kanyang mabuting balita. Amen? Yun pala yung purpose ko. At sa buhay natin, dapat nakita natin yung ating purpose.
Kasi ginawa tayo ng Diyos for a purpose. At ang purpose natin ay ang maglingkod sa ating Diyos. Amen? Hallelujah. Nakakatuwa dahil ang Diyos ay nagpapalakas sa atin. Amen? Hindi ko man nakamit yung gusto kong mga bagay. Wala man akong kotse. Wala man akong eroplano. Eroplano mahirap talagang kunin nyo. Wala man akong bahay. Amen? Pero masaya ako kasi yung buong pamilya ko naglilingkod sa Diyos. Amen? And I believe that they are the light of the world, na kahit saan sila magpunta, they are a blessing to everyone, to anyone, that they can share the goodness of God. Amen? Yung kasi yung pinakamagandang nangyari sa buhay natin, na tayo'y na-transform at binago at ginamit ng Diyos. At maghintay kayo, lahat kayo nakaupo rito. Sa kayo mga nanonood sa live, kala nyo, nakalimutan ko kayo ha. Gagamitin ka ng Diyos. Amen? Hintayin mo lang yung panahon at oras na ikaw ay tatawagin ng Diyos. Amen? Hallelujah. Ano pa po? Sabi rito, metaphorically, to make, to die, destroy, render, extinct, by death to be liberated. Amen? So last topic, last Sunday, ano yung topic natin? Liberated. Na tayo ay malaya na sa kasalanan. Amen? So we are liberated from the bond of anything. Sabi yan, tayo'y malaya na sa gapos ng anumang bagay. Amen. Malaya ka na sa gapos ng kasalanan, ng kahihiyan, ng kamatayan, ano pa? Ng tukso, ng sumpa, kahirapan. Amen. Pinalaya ka ng Diyos sa maraming bagay. Praise God. Hallelujah. Amen. The power of right believing. Sabi rito, Romans 12 verse 2. And be not conformed to this world, but be transformed by renewing. Pagbabago ng isip. Amen? Dati alam kong renewing pag sa Bombay. Renew na. Amen? Renew na. Bombay, tapos na ako. Diba? Pero ngayon iba na. Nag-renew na ako ng pag-iisip na ako'y mayaman. Hindi na ako mangungutang. Amen? Sabihin nyo sa sarili nyo, mayaman na ako, hindi na ako mangungutang. Anak ako ng Diyos. Amen? Amen. Mayaman na si Pastor Ed. Amen. Pastor Ed, i-claim mo na. Binayaran na ng Diyos ang utang mo. Amen? Hallelujah. Renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Pag nire-renew natin yung ating isip, nakikita natin kung ano yung mabuti at bagay na kasiyasiya na kalooban ng Diyos. Nung na-renew ko yung isip ko na ito pala talaga yung bagay na kasiyasiya at kalooban ng Diyos. Na tayo mag-aral ng salita ng Diyos, ipahayag ang salita ng Diyos sa ating mga kakilala at dalhin natin sila sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Praise God. Romans 8:14. For as many as led by the Spirit of God, they are the sons of God. Amen? Lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay anak ng Diyos. Amen. Walang anak ng Diyos na pasuray-suray. Amen. Walang anak ng Diyos na hanggang ngayon ay umiinom pa rin. Dati ako umiinom pa rin kasi hindi pa ganun karutit eh. Baba ako galing sa sasakyan, galing kami simbahan. Amen. Tagay ka muna. Agay. Amen. Galing ko simbahan nun. Agay mo rin kasi hindi ko pa naiintindihan. Amen. Wala ay anak na ng Diyos. Wala kasi nagpapaliwanag ng maigi. Amen. Dati ganito ko sa anak. Amen. Kaya tawag ako ni Geraldine, hindi niya ako matawag. Nakatawag na sa akin yung nanay ko. Alam mo, pag nanay ko na sumipol. Amen. Isang sipo lang. Umuwi na kami. Amen. Praise God. Hindi ako kayang pauwiin dati ng misis ko, mga kapatid. Kasi, alam niyo yung kutyaan sa kumpare, sa barkada, amen? Pre, tawag wala ka pala eh. parang sa mga kalalakihan, pag tinawag ka na, hayaan yun. Wala ka pala pare. Isang oras pa lang tayong umiinom mo, tapos uwi ka na. Birthday ko pa naman. May parating pa tayong stage side oh. Amen? Hindi, ako bahala dyan. Psst, uwi na ron. Amen? Hindi ko siya mapauwi. Hindi niya ako mapauwi. Amen? Yung nanay ko lang napagpauwi sa akin. Yung nanay ko wala na, mga kapatid. Amen? Pero, binago ko ng Diyos.
hindi na ako umiinom, hindi na ako naninigarilyo, at ng lahat ng ito ay dahil kay Jesus. Amen? For almost 17 years. Amen. Thank you, Lord. Pinalaya ako ng ating Panginoon. Amen. Sabi nga nun sa pinag-aaralan namin ni Minister Raymond, the fall of man, yung pagbagsak ng tao, amen, hindi kayang ituwid ng pag-aaral, ng study, amen, hindi kayang ituwid ng science, at hindi kayang ituwid ng relihiyon ang tao. Ang kaya lang magtuwid sa tao ay yung relasyon sa Diyos. Yung personal na relasyon, yung malalim at nag-uugat na relasyon sa Diyos, yun ang magbabago sa iyo. Amen? Kaya sabi diyan, renewing your mind. Magbago ka ng isip na ikaw ay bago ng nilalang. Panghawakan mo yun, bago ka ng nilalang sa harapan ng Diyos. Amen? Praise God. Hallelujah. At sabi diyan, pag ikaw ay nileled ng Holy Spirit, anak ka ng Diyos. Kasi kung meron ka pang bagay na hindi isinusuko sa Diyos, isuko mo na, kapatid. Mahirap yan. Amen? Praise God. Ilang minutes pa po ako. Baka po ako sumobra. Pasensya na. 15 minutes. Amen. Sabi po rito, the sons, amen, sons is huios. Ibig sabihin po ay mature son in the New Testament of Christians. Those character God as loving Father. So, yung huios ay Greek word ng batang anak. Parang 3 years old, 5 years old, ganun, no? Hindi pa siya matured. So, nakikita niya ang Ama as loving Father. Amen? Ang sabi rin dyan, mga kapatid, character and life resemble God. Those who govern by the Spirit of God, amen, repose the same calm, joyful, trust in God which children do their parents. So sinasabi ko nga sa inyo kanina, dahil sa may relasyon ako sa Diyos, mga kapatid, nagdidemand ako sa Kanya pag may kailangan ako. Hindi lang sa pera. Lord, may sakit ako. Kailangan mo akong pagalingin. At I claim na binayaran mo to sa krus ng Kalbaryo, na sa pamagitan ng mga sugat mo, ay pinagaling mo na ako. Amen? Kaya pag kayo may mga sakit kayo, mga kapatid, i-claim nyo sa pangalan ni Jesus, pinagaling na ako ng Diyos. Amen? Sa sugat niya. So, ang Lord talaga napakakapangyarihan, mga kapatid. Sa sugat lang ng Panginoon, gumaling ka. How much more yung fullness, yung kabuuan ng Diyos na sa atin ay nananahan. Amen? Kung sa kanyang sugat ay gumaling ka, mas higit sa kanyang pagkatao, mga kapatid. Amen? Sa kanyang kabuuan. Praise God. Hallelujah. May satasena po tayo ngayon. Tama po ba? Amen. Thank you po. Lagi po natin i-declare yung finished work ni Jesus. Amen? Dahil pag dinideclare natin lagi yun, natatakot ang diablo na siya'y talunan na. Ipamukha natin sa diablo na talunan ka na, Lucifer. Nanalo na kami. Amen? Nanalo po ang Diyos sa Kristo ng Kalbaryo. Amen? Kaya every time na tayo nagkukommunion, pinagmamalaki natin yung kamatayan ni Jesus ay ating tagumpay. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen? Opo. Sabi diyan, nakikita mo sa iyong magulang as loving parent. Alam niyo po yun na pag humingi ka sa magulang mo, naniniwala ka na hindi ka niya tatanggihan kasi mahal na mahal ka niya. Amen? Ganun po yung ating relasyon. Sabi nga sa isang verse kanina, sa Numbers, pinash ni Sister Fatima, ask, amen, knock, and seek. Ikaw ay bibigyan ng ating Diyos. Amen? Sabi doon na, kung kayo nga ay masasamang tao, kung kayo ay masamang ama, ay marunong magbigay ng mabuting bagay sa inyong anak, gaano pa kaya kabuti ang Diyos na nasa langit? Amen? Mas mabuti ang ating Ama na nasa langit, mga kapatid. Amen. Ang iyong anak ay nagutom at humingi ng tinapay, bibigyan mo ba ng ahas? Hindi, syempre. Dahil sa mabuti kang ama, pag nanghingi ang anak mo, nanghingi ng tinapay, bibigyan mo ng tinapay. Baka burger pa yan. Amen. Burger pa yan, mga kapatid. Baka Geraldine yan.
Vlogging. Thank you po. Amen. Amen. Sabi diyan, being guided, led by the Holy Spirit, resulting in life directed by God's will. So pag tayo namumuhay sa Espiritu, dinadirect ng Holy Spirit yung ating buhay. Amen. Nasa mabuti kang kamay. Amen. Naalala ko, ang dami ko naaalala yung mga commercial dati. You're in good hands with Metrobank. Amen. Pero you're in good hands pag ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Amen. Wala nang mas safest place pag ikaw ay hawak ng Diyos. Kasi wala na makakaagaw sa Kanya, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Characterized by holiness, truth, and fruitfulness rather than by the desires of the flesh. Hindi ka na natitempt sa mga desire ng sanglibutan. Amen. Na kahit may magyayasay na, pare, taki tayo. Alam mo, hindi ka na nila makakuhuli sa ganun eh. Pare, sugal tayo. Dahil sa alam mong ikaw ay nagtagumpay na doon, hindi ka na nila kayang akayin pabalik sa ganung bagay. Amen? Kasi ikaw ay directed na ng Spirit ng Diyos. Hinahayaan mo ang Espiritu ng Diyos na mamuhay sa iyo at mag-lead sa buhay mo. Kasi dati na tayo wala kay Kristo, ang buhay ko ay buhay ko. Amen? Bahala kayo sa buhay nyo. Pag gusto kong uminom, iinom ako. Pag gusto kong magsugal, magsusugal ako. Pag gusto kong mang-away ako. Kasi ako ay... Amen? So ngayon, hindi mo na ginagawa yun. Kasi kinukontrol ka na ng Espiritu ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise God. John 1 verse 12 to 13. But as many as receive Him, to them gave He power to become the sons of God, even to them that believe on His name. Pag tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, tatawagin ka ng anak ng Diyos. Amen? Gaano kasarap na tawagin kang anak ng Diyos. Amen? Na yung Diyos sa langit, ang tingin sa iyo ay anak. At sinasabi doon na anak ka talaga niya. Amen? Kung ikaw ay naglalakad sa labas, at may lumapit sa'yo, sabihin sa'yo, tatay, anong magiging reaction mo? Ha? Anak mo kita? Huwag mo kong biruin na ganyan, ha? Hindi kita anak. Amen? Tapos kasama mo yung asawa mo, kayo mo anak yan. Umamin ka na. Di ba? Pag-uwi sa bahay, away na yun. Inaanak, pastor. Amen. So, hindi ka papatawag ng tatay kung kani-kanino. Wala kasi kayong relasyon. Pero pag meron ka ng relasyon sa Diyos, tatawagin ka niyang anak at tatawagin mo siyang ama. Amen? Yun yung union na meron kayo. Kinikilala ka ng Diyos na ikaw ay sa Kanya, anak Kanya, at siya ay iyong ama. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito yung mga bagay dati na hindi natin naiintindihan nung tayo wala pa sa Diyos. Hindi natin to lubos na napagbibigyan ng halaga. Amen? Ngayon, pagka naririnig, parang kang kinikilig eh. Amen? Anak ako ng Diyos. Amen? Kung anong meron siya, meron din ako. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Verse 13, which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor the will of man, but of God. Amen? Tinawag ka at pinanganak ka ng Panginoon sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi ka tinawag ng laman, ng tao, kundi tinawag ka ng Diyos. Amen? Kaya maging proud ka sa ating mga kapatid na bago dito, mga kapatid, hallelujah. Be proud na tayo ay tinawag ng Diyos para maglingkod sa Kanya. Tinawag ka para magligtas at tawagin kang anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. Last 5 minutes. Contrast with the flesh. So, ito ay pagkakaiba ng flesh. Hapayawan lang natin ng bahagya. Acting on selfish desires. Amen? And worldly living rather than seeking God's guidance. Pag ikaw na bumuhay sa laman, ikaw ay gumagawa sa pamagitan ng laman. Amen? Yung mga bagay na nais ng laman. Amen? Rather than things or seeking God's guidance. Sabi diyan, guidance and direction being led by the Holy Spirit means seeking God's direction in all areas of life, trusting in His wisdom and guidance to make decisions and navigate life challenges. Nung tayo noon, wala pa tayo sa ating Panginoon, hindi tayo marunong manalangin.
Pag aalis tayo ng bahay, hindi tayo nananalangin. Pagkakain tayo, hindi tayo nananalangin. Amen? Pero ngayon na tayo anak na ng Diyos, tayo nananalangin na. Kasi yung prayer ay yung nag-lead sa ating buhay. Sinasabi natin sa araw na ito, Panginoon, salamat po sa araw na ito. Ingatan mo po ako, ang aking mga mahal sa buhay, maging ako sa aking trabaho, maging ang aking mga anak sa eskwela, maging ang aking asawa sa kanyang hanap buhay, ingatan po siya. So, yung Holy Spirit, nililid niya through protecting yung ating mga mahal sa buhay. Amen? Meron ako isang patotoo, mga kapatid. Dati, hindi ako nagpipray pag kumakain. Amen? Pero naging Christian ako, natuto ako mag-pray. Amen? Nung nasa barko ako, nagtatawanan nila ako. Bakit ka pa nagpipray? Kung sa handaan, tas magpipray ka pa, sabi niya, mauubusan ka na ng handa. Baka pagdilat ng mata mo, wala ka ng pagkain. Ubus na. Amen? Sabi ko, dapat kang magpasalamat kasi yung ating bagay na isusubo ay galing sa Diyos. Amen? At simula nun ay natutuwa siya pag nakikita nila akong nagpipray, mga kapatid. Pag kumakain ako sa labas, sa parisan, nagpipray ako. Amen? Tapos, nung nakita ko ng matanda, nakita niya yung mangkok ko, wala nang laman, wala nang sabaw. Nak, gusto mo pa ng sabaw? Marami pa rito, sabi nung may-ari. Nakikita kasi nila na ikaw ay may something sa buhay mo. Na yung prayer, nakaka-attract ng tao. Amen? May nangyari pa minsan, Kristiyano na rin ako, mga kapatid. Nagluto si Sister Geraldine ng giniling. Amen? And then, merong tinapay ron. Dahil sa gutom ako, kinain ko yung giniling. Pero bago ko kinain, pinag-pray ko. Nakain ko na siya, ubos na. Sabi niya, pagdating niya, nasaan yung giniling? Nandito kanina, kinain ko na. Ha? Ba't mo kinain? Panis na yun eh. Panis na ba yun? Pero ba't ang sarap-sarap? Amen? At hindi naman nasira yung tiyan ko. Kasi nag-pray ka eh. Amen? Pag ikaw nagpipray, binabasbasan ng Diyos ang pagkain mo at ang inumin mo. Nililinis ng Diyos yan. Amen? Siyempre. To God be the glory kung bakit po tayo malusog. Amen. Hallelujah. Saan na po tayo? Yung decision natin sa buhay, ang Diyos ang siyang nagnanavigate. Amen? Ang Diyos ang siyang nasusunod. Amen? Hindi na tayo. Lord, pinagkakatiwala ko sa iyo ang buhay ko sa araw na to. Bahala ka na po kung ano man ang mga mangyayari. Amen? Lalo pag meron tayong problema, yung litong-lito na tayo, dumating ka na sa sukdulan ng problema mo. Amen? Parang patotoo ni sister. Dumating na siya sa sukdulan ng problema niya na hindi niya na alam yung gagawin niya hanggang sa dulo na gusto niya nang patayin yung kanyang buhay. Kasi wala kang Diyos eh. Walang nagnanavigate sa buhay mo, walang nagli-lead, walang Holy Spirit na nangungusap sa sarili mo. Walang purpose. Amen? Pero ang Diyos ay mabuti. Nung oras na isusuot niya na yung lig niya dun sa tali, may kumatok. May dumating. Dumating yung anak niya. At nasabi, Ma, ano yung gagawin mo? Sigurado ka bang gagawin mo yan? At anong ginawa ng anak niya? Shineran siya ng Word of God. Amen? Nung araw na yon, dumating yung kaligtasan sa buhay niya. Amen? Kung siya ay nakinig, kung siya ay walang anak na Kristiyano, amen? Sa tingin mo ba, sister, yung nagkataon ba yon? Na dumating yung anak mo in that moment na pinasok mo na yung ulo mo dun sa tali? Hindi yung nagkataon. God is always on time. He's never too late. He's never too early. He is always on time. Kita kasi ng Diyos yung mga mangyayari sa buhay mo. Punta mo nanay mo, ganitong oras ko umalis. Saktong-sakto pagdating ng anak niya, papasok niya yung kanyang leg. Pero hindi natuloy. Kala ni Satan magtatagumpay siya. Hindi natuloy dahil may mga taong nananalangin sa atin sa inyo. Amen? Na yung mga taong yun nagmamahal sa inyo. Marahil isa sa prayer ng anak niya na makakilala siya sa Panginoon. At ito na yung kasagutan sa prayer ng anak niya, ng kapatid niya na mamahal niya sa buhay. At maaring ito rin yung kasagutan natin sa mga oras na ito, yung ating mamahal sa buhay ay kasama natin naglilingkod sa Diyos. Hallelujah.
aksidente sa Panginoon. Lahat ay intensyon na ginagawa ng Diyos. Walang aksidente sa Diyos. Aksidente ba sa Diyos na umoo si Brother Chris